Good morning po. Sana po gising pa kayo lahat. Yes. Ako po si Ana from Lung Center. So, yung ituturo ko ngayon, isa sa mga pinaka-importante na malaman ng isang asthma patient, yung tamang paggamit ng inhaler natin. So, kanina natutunan natin na merong mga inhaler na reliever, merong controller. Alam nyo na po yun. Pero kailangan mahalaga na malaman nyo kung paano gamitin ng tama yung inhaler ninyo. Bakit po kaya mahalaga na malaman nyo? Ang kawala, bakit po? Para magandang pagkagamit sa pagkagamit. Para magandang Para makarating ng maayos yung gamot yun sa bata. Kasi pwede na pag mali ang gamit natin, nasa bibig lang pala yung gamot or baka lumabas sa bibig. So hindi rin napunta sa bagay yung gamot, hindi rin umepekto. So kaya kailangan bihasa kayo kung paano gamitin yung mga inhaler ninyo para makontrol, para hindi atakihin, para maabot natin yung mga layunin na discuss ni Casey kanina, no? So, ito yung mga uri ng inhaler. Kanina tinaas ko yung mga inhaler ninyo, hindi pare-pareho yung itsura, di ba? Iba-iba. Pwede bang ilabas ulit natin ngayon? Karamihan sa inyo, may mga controller eh. So, ito mga dito, pare-pareho halos. Turbo-haler, no? Sige. Ang unang type na i-discuss natin, yung metered dose inhaler. Familiar kayo sa ganyan, no? Halos pare-pareho yung itsura nila, letter L, parang L-shape yung itsura. Sila yung mga kailangan mong isabay yung pagpindot sa paghigo para makuha mo yung dose. So, parang nagsispray siya. May pressure kasi sa loob niyan eh. So, kapag pinindot mo, lalabas yung gamot. Ganyan yung itsura, di ba? So, kapag pinindot mo, may lumalabas na gamot. Ganun siya. Tapos, siya yung kailangan na isabay yung pagpindot sa pag-higo. Okay? So, yung mga nandyan, anong inhaler mo? So, ganyan yan. Letter L, di ba? Pangalawang type of inhaler na i-discuss natin, yung dry powder inhaler. So, yung mga yan, iba-ibang itsura. Maraming klase. Hindi siya pare-pareho, di kagaya ng metered dose inhaler. May powder sa loob na kailangan mong higupin ng malakas at mabilis para makuha mo yung dose na kailangan mo. So, iba-iba yung itsura. Nakita nyo, may bilog. Kagaya nito, discus. Meron ba sa inyo na kaganito? Parang bilog? Ayun, si ma'am. Kaganito. Meron din tinatawag na turbo-haler. Yung mga nandito, may mga sponsor. Yan, pakaba, no? Sponsor yun sa Tapos meron din yung mga pelikta. Ganito. Meron bang nakaganito sa inyo? Ganito movies? Parang less common. Less common yung ganyan. Meron din mga yung nilalagyan ng capsule. Tapos nilalagay doon sa loob ng inhaler. Pinipindot para itasa. Oo. Mas common sa mga COPD na patient. Pero sa asthma, ang pinaka-common sa atin na dry powder inhaler, yung mga ganito, turbo-haler. At saka yung mga ganito, discus, no? Okay. So, iba-iba pa yung itsura nila, pareho lang yung paraan ng paggamit, which is, ituturo natin mamaya kung paano. Lastly, meron tayong tinatawag na soft mist. Ito, less common na talaga. Kasi, mas common to sa mga COPD na patients. Pero para lang may idea kayo, ganito yung itsura niya. Tama kayo, ma'am. Opo. So, ito mga ganito, karaniwang COPD ito. Pero meron din ilan ng mga asthma patients na ganito yung ginagamit. Useful kasi ito para sa mga matatanda na hirap sa migop na malakas or hirap yung pagsabay ng pindot sa kalimutan. Ganito ang itsura niya. Para lang familiar kayo, no? Kinakasa. Tapos kapag pinindot mo, may parang lumalabas na mas madali kasi siya pindutin. Pero yun doon tayo sa pagtutuunan natin ng pansin yun, yung mga mas common, yung metered dose inhaler, at saka yung dry powder inhaler. Okay. So, ma'am, ano yung inhaler nyo ulit? Ano siya? Anong klase? Simple po. Anong klase? Dry powder.